Kuan kadtong mga grupo adto sa may area ng Barangay Sabang. So actually may mga tropa na naka-standby doon mao nag-monitor sa ila just in case magbuhat sila ng mga dili mao na binuhatan. Wala gayta na mapugos gaytaan na magdakop tanan sa ila. Yon mga kapatid, no, na wala tayo kanina. Todo bantay ang PNP sa pugad ni Dato Adlaw habang inihintay ang paglabas sa warrant of arrest laban sa kanila. Kinikilala naman yung leadership ni Colonel Attorney Mariano Lucban sa Sangguniang Panlalawigan. Resolution number 085, series of 2025, resolution commending Police Lieutenant Colonel Mariano C. Lucban, Surigao City Chief of Police for his sterling leadership, sharp discernment, and sound tactical skill in attending and handling the crisis instigated by the members of the Federal Tribal Group of the Philippines. Author, Board Member Victor F. Bernal. Whereas the maintenance of peace and order is a paramount duty of law enforcement agencies such as the Philippine National Police in ensuring the safety and security of the public. Whereas in the early hours of 24 January 2025, members of the Federal Tribal Group of the Philippines who were armed with ball knives illegally padlocked several establishments in Surigao City and installed checkpoints in Barangay Sabang, Surigao City. Whereas Police Lieutenant Colonel Mariano C. Lucban hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlaw. Diniployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas no ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Yon ang update ngayon mga kapatid, no, sa pagtutok natin kaugnay sa kulto nitong si Dato Adlaw, no. At may videong inilabas naman si Bae Lourdes. Sa kachip din sa Caraga Regional 13 sa Ancestral lang po. Ayan po, Ferdinand Marcos Jr. President, ayan, to inform po sa inyo po dahil kayo po ang may responsibility nito dahil ang lapsis ni Kapitan, lapsis niyo po. Na wala ngang development sa Ancestralan na no pre-prior informed consent sa rightful owner, under tayo sa management sa federal po. Buong daigdig po, na ayan, may inilapsis sa government po, President down to local po, pagdating po sa karapatan po namin tribo po sa Ancestral lang po. Ayan po, dahil ang lahat nga ng batas na inconsistent na nga po pagdating sa Ipralo po. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Yun ang update, no, sa kaugnay sa grupo ni Dato Adlaw. No, kahit pinutulan na sila ng kuryente, nakapag-upload pa ng video si Bae Lourdes, yung kinikilala nilang Reyna. At nagsagawa, kung maalala nyo, nagsagawa din ng live mismo si Dato Araw, no? Dato Adlaw, kaugnay sa live na binigyan niyang 72 hours lang, pati si Pangulong Bongbong Marcos. Dili away ang atong katuyoan.
panasikusa para malaman mo. Post namin yung COP dito na confiscate yan, pero kayo pwede kayong lumabas. Opo. Pero ang mayat is isurrender Ay, hindi nyo. pwede. O, ayaw nyo, Hindi huhulihin pwede. namin kayo. Sino kayo maghuli? Pwede din sila po. Ano yung managkuha na? Tayo ng plastic na mo. Ano ba? Bitaw. Tayo ng plastic. Dalawa ang nilagay mo. Sa 3 din eh. Ilaming gisirkuluhan diri ang mga pulis nga wala sila rights. Wala na kami makalihok diri tungod kay ilang gibantayan ang among mga kauban diri nga mga diplomat. Kaya sana po na makarating po ito sa mahal na nating presidente. No, na kailangan in 72 hours si Dato Adlaw nag-order po na makalabas ang kasamaan namin na hinuli po nito. Kuan kadtong mga grupo adto sa may area ng Barangay Sabang. So, sinigurado talaga at binantayan ang naturang area para mahigna pa din ang signal umano. Okay? Sige lang. Subukan nating magpatuloy ngayon. Ako ang inatasan ngayon sa punto por punto. Subukan kong makapasok doon. At dito itatalakayin natin ang mga aklat na ginamit ng INC laban sa simbahang Katoliko. Ito po, no? Mga aklat na ito, pinagchap-chap ng mga ministro ni Felix Manalo at yun ang dahilan kung bakit marami ding mga Katolikong nadala at napaniwala sa grupo ni Felix Manalo. At sa pagkakataong ito, subukan muna natin na makapasok sa punto por punto mga kapatid dahil si Dati, nung nandun ako sa programa ni Esel, dati, nung nandun ako sa programa ni Esel TV, sabi niya, naglabas si Esel ng ng talata sa screen. Nagsalita ang walang simbahan. Oo. Ito, ganito, June 3, kumabasa ko ba na ang Catholic Church ay sulpo? Basahin mo, sige, basahin mo. Sige, bro, Basahin mo. maganda yan. Sige, basahin mo, bro, sa Biblia, bro, na ang Catholic Church ay sulpot. Sige, basahin mo sa Biblia. Kasi, Sige, basahin mo na. Basahin mo, bro, ilalabas kong talata. Babasahin ko. Sige, kapatid na JB, nandiyan ka ba? Sige, bro, saan talata, bro? Lalabas ko. Kapatid na JB, nandiyan ka ba? Dito ako, bro, lalabas kong talata. Nga yung kasama ko, yung tagabasa. Hindi, sabihin mo ang talata, ilalabas ko. Aba, may sinabi ba akong babasahin ko sa talata? Babasahin. Kapatid na JB, basahin natin sa world history. World history. Biblia, sabi mo Biblia. Ikaw, hindi ka nga naniniwala sa Bible eh. Sinabi ko lang kung babasa ko dun. Sige. Saan sa world history, bro? Saan sa world history? Basahin natin sa 7th edition na isinulat ni Gregorio F. Zaide. Zaide pa yun. Sonia Sige. M. Zaide. Nakalagay Sige, sa wait lang muna, bro. Kukuha ako libro, ha? Kukuha ako libro. Is the oldest branch of Christianity. Older than the Roman Catholic Church. Ibig sabihin, may nauna pa pala sa inyo. Wait lang muna. Wait lang. Barjando. Tanungin ko muna sa Barjando, wait lang. Tanungin ko muna sa binasa niya. Almasura. Tanong ko muna sa Almasura. Almasura, binasa mo English. Ano ang English sa sulpot? Ibig sabihin ng sulpot, mga lumitaw na lang. Ano ang English sa sulpot? Hindi ko tanong kung anong ibig sabihin. Ano ang English? Huwag mo kung tanungin sa definition yan, tanungin mo ko. Ang English ang tinanong ko sa iyo. Ano ang dun sa binasa ko? Altura, ano ang English ng sulpot? Alam mo, John Rin, hindi ka naman radyo, pero takbo ka ng takbo. Ano ang English ng sulpot? English yung binasa mo, wala kaming narinig na sulpot, kaya English yung sulpot. Sige, ang itanong mo sa akin, wait lang. binasa ko, hindi yung nasa kukote mo, John Rin. Alam yung sulpot. Brother John Ray. Wala siyang nabasa na sulpot kasi English yun. Ang Tagalog ng ang sinabi niya, babasahin niya ang Katoliko sulpot. Ang binasa niya English. Hindi alam anong English sa sulpot.
Sige. Meron ako ritong meron ako ihahanda dito na reference para iharap ko kay kay Almazora ito sa ngayong gabi. Butata agad. Nabutata agad, Brother Jando. Nabutata agad sa ginamit ng reference. Hindi pa na alaman ng English ang sulpot tapos magbabasa ng English. Sige, ate ilalabas dito. Ay, ilalabas ko dito yung isa reference. Pero saang pahina ng Almazora ng world history pakisabi nga? Kay Saidi daw yung Brother Jando na world history Huwag niyo ko i-mute. Dahil maayos naman ang usapan natin Junrin, tanungin mo ko dun sa binasa ko, hindi sa kukote mo. Kaya nga, ang binasag mo nga ang sinagot. Ang tinanong ko sa'yo yung binasa mo. Almazura. Ang kamangmangan kasalanan. At isa na Almazura. mo yan, Junrin. Mangmang ka talaga, Junrin. Almazura. Ang tanong ko sa'yo yung binasa mo kasi ang pinagmayabang mo, basahin mo sa isang... Makinig ka muna. Diyan ba sa binasa ko? Makinig ka muna. Ang sinabi mo... Mas old pa sa Catholic Church. Hoy, makinig ka muna, Almazura. Para kang rapper. Ang bilis mo. Meron o wala? Sumagot ka. Meron o wala? Makinig ka muna kasi ang sabi mo, tanungin kita, sabi mo kita sa binabasa mo. Bira ka naman. Hindi ka nagpapatanong kasi alam mo na hindi mo kaya. Oh yes, Padre Wendell. Huwag nyo nang putulan yan. Nakita nyo naman na ang kaniyang ugali. Huwag nyo patulan. I-out nyo yan. Dahil sipain yan, Padre Jando. Sipain na. Walang miyembro yan. Wala nga. Professional tayo dito. Tingnan nyo, parang mahalo na tayo sa ugaling ipinakita niya. So, i-out mo yan, Bro Jando. Oh, much better. Wala kang mic, bro. I-out ko na siya kasi kanina ko pa siya sinasabi sa kanya saan sa world history dahil hawak ko. Ngayon, dahil pinakita niya kanyang walang modo, kaya i-kick out na kita. Pasensya ka na, Almazora ha, sinasadya mo kasi. Bye-bye. Dinanong ko lang siya kasi ang sabi niya kasi, ang sabi pa kanya, Bible, babasahin daw niya sa Bible pero world history pala. Actually, wala sa, Actually, wala sa world history na ang Katoliko ay sulpot. Kaya nga ba ang sagot ko, ang tanong ko sa kanya, kasi ang tinagalog niya babasahin daw niya na ang Katoliko ay sulpot. Ang Katoliko daw ay sulpot. Nagbasa siya English. Kaya sabi ko, ano ang English ng sulpot? Kasi wala kami narinig na sulpot dun sa binasa mo. Hindi rin niya pala alam ang English ng sulpot. Pero, sabi niya, Gregorio Zaide. Kukuha muna ako ng Gregorio Zaide kasi yung kasama niya nandyan, nakikinig, nanonood yung kasama niya Ating ilabas na sinabi ni Gregorio Zaide. Eto, wait lang ha. Hindi ko siya na wait lang. Ilabas ko muna. Ito. Ano sinabi ni Gregorio Zaide? Ayan ito ay Philippine history ni Gregorio Zaide. Sabi, nanonood yung kasama ni Almazora ngayon Sabi niya, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Sabi niya, sulpot. Actually, Brother Genre, itong gagamitin nila sa ni Almazora, ni Gregorio Zaide na world history. Ito may kopya ako. Tinatanong ko siya kanina, saang pahina? Di na siya magsalita. Ikaw na kinakausap niya, di na niya ako pinapansin. Kasi hawak ko ang libro mismo. Siguro, duda ko babasahin niya ito. Itong nasa page 114. Byzantine Contributions to Civilization. The Byzantine Empire Contributions to Civilization were as follows. The Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. The Orthodox Church brought Christianity to Russia
Greece, Eastern Europe, the Balkans, North Africa, Asia Minor, and other countries. Ito ay ginagamit din ng mga SDA itong libro na ito. Ngayon, itong sa Order of the Roman Catholic Church, tinanong ko si Alpi Haba, saang member si Pope Damaso? Kasi nauna pa ang sa kanya sabi daw dito, nauna daw siya ang Greek Orthodox, no? Tanong ko, saan member si Pope Damaso na siyang nag-utos kay Saint Jerome na i-translate ang Bible into Latin? Sabi ni Alfie Hava, ay sa inyo yan. Saan? Ano sa amin? Sa amin? Sa inyo yan, sa Romano Katoliko. Meron akong record ang Greek Orthodox nagsimula sa 1054. How come na mas older ang Greek Orthodox sa Roman Catholic, wala pang Greek Orthodox, may Catholic Church na? Yun. Kaya nga, Okay, na yan, Brother John Day. Bigyan na natin kay Bro Wendell, Brother John Day. Kaya nga, ibibigay ko kay Brother Wendell na para sa kanyang tema. At least, sa gabing ito, pinakick out siya ni Brother Wendell kasi wala ngang modo. Siya yung makakaharap ko, tandaan ninyo ngayong February 24 sa Tagbilaran. Si Almazora. Pinili ko na harapan ng debate para kung sakali na mambasto siya, pwede siyang babatukan. Brother, Inaniban niya? Mukhang wala na siyang ano siya, Brother Wendell, actually nakinig ako sa debate nila ni Dinmar Santiago kasi dati siya membro ni Eli Soriano. Ngayon umalis siya doon, wala na siya ngayong pero dala pa rin niya yung idea na nakianib sa iglesia ng Diyos. Pero hindi na siya membro ni Soriano. Hindi na siya membro kasi si Daniel Raston tinitira rin niya sa kanyang mga program. Kaya eto, kasi napansin ko, Brother John Ray, sa debate ng dalawa ni Rashid Indasan, ang bait niya. Hindi siya makapagmura noon kasi sabi ni Rashid Indasan. Muslim karab na doon Puro Muslim karab niya Sabi niya sa Indasan, respeto naman. Tingnan mo mga kaharap mo, mga professional yan, no? Sige. Kaya gusto ko harapan kaming dalawa. Para kung sakali na talaga hindi siya mapigilan, din wala mong babatok sa kanya doon. Maggunos dili siya. Gusto niya sa online, ilipat sa SLTV, hindi ako pumayag kasi yung ugali niya ganun sa online. Ganun siya. Sa harapan mabait si Rashid, si Almasora. Kaya harapan kami sa February 24 yan. Kanipis pa naman. Abangan ninyo. Kanipis pa naman ng katawan. So, Bro Jando, dapat hindi yan patulan siya sa online. Okay lang harapan. No? Pero sa harapan ko siya papatulan. Online, wala tayong makuha talaga sa pinakita niyang ugali. Puro siya, Inano ko siya, Bro Wendell, kasi nung nabastusan talaga ako sa kanila nung nag-debate sila ni Dinmar Santiago. Kasi si Dinmar Santiago, yung... Formal yun. Formal ba Tapos kakantahan niya ng kakantahan. Doon kahit ako naiinis ba, ano naman tao to? Gusto niya to sumali sa awit ng tanghalan. Buti pumasok siya ngayon dito, dinasabihan ko. Huwag kang kumanta kasi nasa debate ka. Wala ka naman sa awit ng tanghalan. Sabi ko sa kanya ganyan. Kasi kahit ako nung nakinig ako sa debate nila, sobrang hangin talaga. Grabing bata rin. Sobrang sa hangin. Mas mahangin pa kay Eli Soriano Basta siya ngayon sa 24, may dadampi sa kanya. Wag naman. Okay, atin na ibigay kay Brother Wendell para sa kanyang topic. Brother Wendell, go ahead. Okay, humina ang signal ko ngayon. Humina ang signal ko. Sandali. Talagang humina talaga. Patuloy lang kayo, Brother Jando, dahil wala-wala yung signal ko dito. Malinaw yung dating mo dito, Brother Wendell. Go ahead lang. Sandali. Kailangan sigurong i-off ko muna ito. Bakit ganon? Excellent connection pero galuding.
Bakit ba nga ron? Okay. So, loading ata. I-off siguro na lang itong sa... So, kumusta? Sandali comment, kumusta signal ko sa YouTube, mga kapatid? Dahil kung ito maglo-loading, i-off ko na lang siguro ito. Sayang naman. Okay. So, bakit ganon, Brajando? Excellent connection pero naglo-loading. Baka sa ano yan, Brother Wende, sa computer mo yan. Okay. Good namang signal umano. Good daw ang signal. Okay, okay ra bro. YouTube, sa YouTube. O, sige, sige. Naglo-loading sa akin dito. O, sige. So, tuloy na lang tayo. So, paki-comment kung kumusta ang signal. Okay, sige. Nakinig ako kanina at lalo na wala siyang sikta yung si pumasok dito at nagpakita pa ng iba talaga, no? Parang air supply. Membro ng air supply, napakahangin. So, mas mabuti na kung haharap siya sa debate, yung harapan talaga. Okay. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayin, dapat ang mga CFD alam nila ito dahil ito ang mga aklat na gagamitin ng mga ministro ni Felix Manalo sa debate. No? Di ko na lang kinuha yung audio nila. Ito lang, i-present lang muna natin yung mga aklat na gagamitin nila para at least aware kayo. No? Dahil sa pagpatunay natin sa Iglesia Katolika na siyang Iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo, isa sa mga palatandaan ay one and then Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, kaya nga, ang National Office, meron tayong National Library at inaanyayahan bawat chapter na meron talaga nitong mga aklat na ito dahil itong aklat na ito, bawat ministro o manggagawa, yung mga nag-aaral sa pagkaministro, no? Meron talaga silang mga kopya nito. Di nyo naman makita ito sa iba't ibang library sa Katoliko, no? Pero ito bagong-bago, no, makita ninyo ang pananampalataya at mga ninuno at iba pa mga aklat dahil may nag-reproduce kasi pero wala na ito sa simbahang sa mga aklat Katoliko sa library. Isa sa mga ginagamit nila para pasinungalingan nila ang isa sa mga tanda ng tunay na iglesia, yung one. Hindi daw nagkakaisa. Bakit? Dahil patunayan nila sa pamamagitan na hindi nagkakaisa sa aklat na ito na ang pamagat ay The Spirit of Catholicism by Carl Adam sa pahina 2. Ito kasi ang tandaan niyo mga CFD ito ang gagamitin ng mga ministro. It is quite true, Catholicism is a union of contraries. Then ang tanong ng mga ministro dito sa debate, kung debate sabi mo na ang simbahang Katoliko ay nagkakaisa, one. Kung mabasa ko sa aklat na ang may akda ay paring Katoliko, na ang sabi sa aklat na ito, The Spirit of Catholicism, it is quite true. Catholicism is a union of contrary. Sabi mo na ang Katoliko ay
nagkakaisa. Tanong, ito bang nakasulat sa Aklat Katoliko na the Spirit of Catholicism na ang sabi, it is quite true that Catholicism is a union of contraries. Totoo ba ito o hindi? So, kadalasan, ito'y ginagamit nila ni Rizalito Ocampo noon at ang mga CFD naman ay walang kopya noon na aklat, kaya inanap talaga natin bawat aklat na ginagamit nila. So, totoo naman na nakasulat yan, pero out of context sila. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang nakasulat kasi, ito, may iniwasan sila. It is quite true, Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. Whenever there is life, there you must have conflict and contrary, even in purely biblical Christianity, and especially in Old Testament religion. These conflicts and contraries may be observed for only so as there is growth and the continual emergence of new forms. So, yon ang bahagi na iniwasan ng mga ministro ni Manalo. Pero, kaya mga kapatid nating CFD sa bawat chapter, so dapat meron talaga kayo na mga aklat na ito dahil ito'y ginagamit lalo na sa public debate sa Iglesia ni Cristo kay Manalo. At sa pagtutol din nila, no, sa tanda na huli, ang pagkabanal, gagamitin nila ang aklat na ito, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons sa pahina 30. At ito ang kadalasang tanong. Ito ang tanong ni Ministro Rizalito Ocampo sa akin noong nagkaharapan kami sa public debate. Sabi mo, Mr. Talibong, na ang Katoliko ay santa. Kung mabasa ko sa Aklat Katoliko ng maikda ay ang Cardinal Katoliko, na bulok na ang moralidad ng mga Katoliko. Ang Katoliko ba'y santa o impakta? Yon, mag-ingat sa ganyang mga taktika ng mga ministro. Dahil meron silang researchers, paano nila pinagputol-putol, pinagchap-chap ang mga aklat Katoliko. Ito ang ginagamit nila mga kapatid na dapat aware kayo dahil dami ng mga natangay diyan. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-utos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba niya ay nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin na mga kasalanan ng mga Katoliko'y lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. So, napakalinaw daw umano sa Aklat Katoliko na bulok na ang moralidad. Magaling sila mag-research, di lang magaling umintindi. Dahil ang nakasulat kasi diyan, malinaw naman ang sinasabi diyan. Di ba? Ang sabi diyan, di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba niya nagiging daan na mga ito. So, dito malinaw mga kapatid sa ginamit nilang aklat na Katoliko na nagiging bulok ang moralidad, hindi dahil sila'y Katoliko o tayo'y Katoliko, dahil marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia. Pero sa aklat bang ito na ginagamit nila ang simbahang Katoliko ba kahit sinabing may
maraming namumuhay na hindi ayon sa aral ng simbahang Katoliko, nawala na ba ang kaniyang pagkabanal? Ito ang nakasulat. Pahina 23, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. So, kaya mag-ingat talaga sa mga aklat Katoliko na ginagamit nila, mga kapatid. Dahil ginagamit nila na ito para pagtsap-tsapin. At ito pa, ang lumang aklat na ang may akda ay si Attorney Teofilo Tumulak, may imprimatur ni Cardinal Ricardo Vidal. Cebuano ito, pero ginagamit din nila ito sa debate. Ang pamagat ay dili ang tanan, hindi lahat. Ito kasi ang nakasulat sa pahina 131. Munawaan sa mga Cebuano ito, ang kunon ko nga ang mga yawa anaa sa simbahang Katoliko ug malagmit ang gidaganon ni ining mga yawa musibo sa gidaganon sa mga Diyos non nga mosimba aron pag-ampo. Yon ang babasahin nila. Aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. At siguro, ang dami ng mga demonyong ito ay katulad din sa dami ng mga relihiyoso na nagsimba para sa pagdasal. At ito'y binabasa nila. So, tutulan nyo ba ang sinabi ng aklat na may imprimatur ni Cardinal Vidal na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko? Dapat mayroon din kayo. Bakit? Naka-uniform na yang mga aklat na ginagamit nila lalo na sa debate. At sa debate ni Father Darwin, nakita ko yung assistant ni Ramel Parba ay iniabot na niya itong aklat na ito kay Parba. Kaya nang iniabot niya, ipinakita ko po sa kanya. Meron din kami. Sige, basahin ninyo. So, di nabasa. Di nabasa ni Parba yon. So, kung tingnan natin mga kapatid, ang nakasulat kasi sa naturang aklat, dili ang tanan, may pinutol sila. Ito talaga ang nakasulat. Cebuano, pinagchap-chap nila yan. Ang kunon ko, aaminin ko na mga demonyo ay nasa simbahang Katoliko. At marahil na ang dami nila ay katulad sa dami ng mga relihiyosong nagsimba para magdasal. Ang demonyo, dahil ang demonyo ay palaging sumusunod sa mga taong relihiyoso, hindi ito pupunta sa kanilang simbahan. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the